Hello everyone! So guys, ngayong araw na ito ay tuturuan ko kayo kung papaano natin gagawin itong ating magandang orchids na ito. Ayan. Okay, this is my own version guys. Alam ko napakaraming magaganda pa na mga sugar flowers or orchids flowers. Pero yung sa akin ay ituturo ko sa inyo yung paano ko siya ginawa yung ganito na orchids flowers. Yung ating gum-paste flowers guys, no? Ayan, tignan ninyo, napakaganda po ng ating orchids. Okay, depende po sa kulay na gusto ninyong ikulay sa inyong orchids flowers. Okay? So, yung ating materials na kailangan natin of course ng ating cutter. Ito yung ating rolling pin, yung bolt tool natin, yung ating foam pad, at saka yung ating floral wire. Ayan. Meron din ako ditong veiner ng ating para sa ating orchids. Ito yung kanyang veiner. Okay? So, ito na yung kailangan natin, guys. But ito, guys, ito yung usually yung set na mabibili ninyo. Ayan. Meron ito sa Shopee or sa Lazada. Para sa, yung para sa orchids cutter. Ito yung mabibili ninyo dyan. Pero, since ako ay gagawa ng medyo maliit-liit na orchids, yung hindi ganun kalaki, ito na muna yung gagamitin ko. Itong petal tip na ito. So, ito medyo pabilog at saka ito naman is medyo pahaba. So, ito yung gagamitin natin para sa petals at ito pa din yung gagamitin natin para sa center. Okay? So, without further ado guys, mag-start na tayo. Okay, first, ito na yung aking gum paste mixture. So, hindi po siya sticky. Ayan, hindi na po kailangan gumamit pa ng shortening sa kamay. Napaka po niya. Okay? So first, magkukuha tayo ng napakaliit dito. Yung para sa center. Yung para dito. Liit lang. Okay, i-circle natin siya. Tapos, gawin natin siyang teardrop. Ayan. Okay? Tapos, ito naman yung ating gum paste na ito. Ilagay natin siya sa ating plastic bag. Pabalik para hindi siya mag-dry. Okay, ganito po siya. And then, gagamit ako nito. Lagyan natin siya ng cut dito sa gitna. Like so. Okay, ganyan lang po siya. Pagkatapos naman ay ilalagay natin yung ating floral wire. Okay, make sure na na-lock natin dito sa baba. Ayan. So, ito yung ating para sa ating center ng ating orchids. Okay. So, ito ay ipapatuyuin lang natin ito dito. Make sure na fully dry ito guys para bago natin i-attach yung ating sa ating orchids. So, patuyuin nyo muna siya. Tabi muna natin siya. Proceed tayo dito sa paggawa nito. Ayan, ito. At meron na nga pala ako ditong fully dry ng center. Ito yung ating fully dry. Ayan, meron na ako ditong ganito na fully dry. Ito yung gagamitin natin para dito. Okay, mag-roll out lang ako ng kaunting. Okay. Gamit tayo dito ng cornstarch. Mag-dab lang tayo dyan ng konti sa ating table. Okay. Let's make it thinner. Ayan. At magkakat tayo nito. Ayan. Okay. So, dito muna tayo. Saka na tayo mag-proceed sa another petals.
So, ang gagawin natin dito guys, ay kukuha tayo ng itong ating foam. Ito, meron ako dito. Ayan, yung ating foam. So, dapat ganyan siya. First, ikakat muna natin ito dito sa, sabi muna natin ito. Ikakat muna natin siya dito. Ayan. Okay, once na nakat na natin siya, ganito na yung itsura niya. At ilagay natin siya dyan. So, pagkatapos ay, kukuha tayo ng ating bolto. Ito yung malaki at saka may maliit dito. So, dito, maliit natin gagamitin para i-thin natin dito yung edges ng ating ito. I-thin din natin ito dito. Okay, pagkatapos yan ay ganyan lang natin siya para maging ano siya dito, cup. So, ganyan. At i-thin din natin dito. Pagkatapos ito ay ganun yung gawin natin. Oops, para mag-curve siya dyan. So, sa nakikita ninyo, ganito po yung ang itsura ng ating para sa center. At ibabrush lang natin ng, kuha lang ako ng gum glue natin. Ayan. Saglit lang. Okay, pagkatapos ay lagyan natin siya ng maliit na gum glue. Okay. So, yung ating fully dry na ginawa na ganito, ito, ay ilalagay natin siya dito. Teka, saglit lang. Okay. Ilagay natin siya dyan. Press down lang natin siya ng kaunti para maging ganyan. Okay. So, ganyan po siya, guys. At, ito ay patutuyuan natin siya. Ihahang po natin siya upside down. Ganyan. Kasi, hindi po natin siya malalagay na ganun. Kasi, maano po dito. Mabibend siyang masyado. So, mababali siya. At saka, wala na siya sa forma. So, yung gagawin natin ay ihahang natin siya. Ganyan. Pag ganyan, kung meron kayong pwedeng malagyan, ganyan. Ihang mo siya ng upside down na nakaganyan. At make sure na fully dry po siya bago natin siya i-assemble. Okay, now next, let's proceed into the next petals. Itong dalawang, kukuha tayo ng dalawang ito, pabilog na petals, at saka tatlo nito, yung pahaba. Ayan. So, mag-roll out lang ako ng ating gum paste. Okay. Ito na yung ating gum paste. Panipisan lang natin siya. Yung manipis lang siya para ano. Okay. So, ayan. Ito na yung ating gum paste. Kukuha tayo ng dalawa nito. Kailangan natin yung dalawa. Okay. Tapos, tatlo nitong pahaba. Okay. So, ilagay natin siya dito kasi masyadong mainit dito, guys. Mabilis lang siyang mag-dry. Yung ating gum paste mixture is napakabilis lang mag-dry. So, hindi ka na mag-aantay pa ng totally 24 hours talaga kapag mainit. So, nailagay na natin siya dyan sa ating sisidlan. Okay. So, ngayon naman ay itong dalawang malalaki na petals ay iti-thin out natin yung dito sa gilid. Ayan. At saka itong kabila din. Okay. Pagkatapos nyan ay gagamitin natin itong yung ating veneer ng ating ayan, yung ating orchids. Okay, so nakikita ninyo, maganda po siyang tignan.
front and back. Kasi, mas maganda talaga pag may veiner tayo. Mas gumaganda po yung petals niya. Okay. So, ayan. Once na na-vein na natin siya, ito, lalagyan natin siya ng floral wire. At i-pinch lang dito para ma-lock yung ating floral wire. So, pwede nyo siyang i-dip ng kaunting gum glue, yung inyong floral wire. Pero yung sa akin, sanay na ako na hindi ko siya dinidip at hindi siya naman siya natatanggal. So, next, gagamit tayo ng ating ito, may plastic spoon ako dito. Ito, dito natin siya ilalagay para medyo mag-curve siya. Ganyan. Okay. Okay, so ganyan lang siya. And let it sit para ano siya, para mag-dry overnight. Okay, ipapatuyuin lang natin siya, itabi ko lang siya at magpo-proceed tayo dito sa ating maliliit na petals. Okay, next, dito naman sa maliliit na petals, ganun lang din yung gawin natin, guys. I-thin lang natin dito, yung sa gilid. Thin out natin. Ayan. At, ilalagay natin siya dito sa ating veiner. Ayan, sa ating veiner. Press down. Huwag masyadong, i-press ng maigi kasi baka masira yung petals or dumikit masyado. Pero yung aking petals po ay hindi po ganun ka-sticky, yung ating gum paste mixture, so which is maganda po siya kasi hindi mo na siya kailangan na magamit pa ng vegetable shortening sa kamay ninyo or maraming cornstarch. So, ayan. So, lagyan ko lang siya ng floral wire. Pasensya na po kung medyo maingay yung mga bata sa labas. Naglalaro yung mga bata sa labas. Okay. At, ayan. So, paglalagyan na natin siya ng floral wire ay, yung technique ko naman dito guys ay, hindi po siya natin ilalagay sa ating disposable na spoon. Okay, yung technique ko po dito ay, gumagamit ako dito ng ating, yung ating disposable plate. So, since may mga butas-butas siya dito, lagyan ko lang siya ng paper tissue here. At, pwede na natin tong ilagay dito. Ayan. So, sa paglagay naman nito, pa-curve na ganun. Okay, pa-outward siya, kaya dyan natin siya ilalagay para yung curve niya is ganyan siya. Diba? Katulad nito. So, doon papunta yung curve niya at hindi po siya pa-inward. Pero yung dito naman sa malalaki na pabilog na ating leaves ay pa-inward po siya. Yung parang pag ganon. So, dito sa maliliit, so, ganyan lang siya. Okay, so, i-fully dry lang muna natin siya overnight. At kapag fully dry na siya, guys, ay pwede na tayong mag-assemble ng ating orchids. So, see you later, guys! Hello, everyone! So, guys, ipapakita ko lang sa inyo yung aking pag-assemble ng aking orchids. Ayan. Ito yung ating mga orchids. Napakaganda. At white lang muna yung ginawa ko kasi kukulayan natin yan later pagkatapos natin siyang i-assemble. So, mag-a-assemble lang muna ako. Ayan. Ito yung ating sa gitna. Ayan ito. Tapos may dalawang malaki na petals. At tatlong maliliit. Yan. So, i-bend mo lang yung wire. Tapos, ganyan na siya.
I-arrange mo lang natin siya. So, ayan. Ganito po siya dapat. Ganyan. So, disclaimer guys, hindi po ako expert sa mga ganito. Pero, share ko lang siya kung paano. Yung sa mga sugar flowers. Ayan. Still practicing pa din po ako. Pero, ayan. Kumikita naman siya. Diba? Okay, ayan. Ganyan lang siya guys. Pagkatapos mo siyang idugtong lahat, yung isa na wire ay ipulupot mo dyan lahat para hindi siya gumagalaw-galaw. At pagkatapos niyan ay pwede mo na siyang lagyan ng floral wire, floral tape. Ayan. Floral tape. Ganyan dito. Okay. Ayan. So, ganun lang siya. Mabilis lang at pwede mo na siyang lagyan ng kulay. Depende po sa kulay na gusto ninyo at lagyan mo na din siya ng little dots. Ayan. So, ganun ko lang siya ina-assemble yung aking orchids. I-bend mo lang yung floral wire. Ganyan. Tapos, i-add natin yung dalawang pabilog na petals. Magkatapat sila. Tapos, lagyan na ito natin ng ganito, maliit na petals dito. At saka sa kabila naman, kung saan yung dito nakaharap ay dalawa. Lagay natin itong dalawa. Dalawa na maliliit na petals. Ayan. Okay. Pagkatapos niyan ay pwede na natin siyang kumuha tayo ng isa na floral wire dito sa baba at ipulupot natin. Ayan. Okay. Kasi mas mabilis siya pag kumuha tayo ng isa at ipulupot natin dito kasi ayan, buo na sila tapos hindi ka na mahihirapang maglagay ng floral tape. Ito. Mabilis na lang siya. Paglagay mo ng floral tape. Kasi yung iba hindi na ganun. Diretso na sila naglalagay ng floral tape. So, sinishare ko lang naman kung paano ako Mas mabilis kasi yun sa akin. Ayan. So, depende pa din yun sa inyo, guys. So, gagawin ko lang muna siya lahat. Ayan. I-assemble ko lang muna lahat ng ating orchids. At saka mamaya, ay kukulayan natin siya. Lalagyan din natin siya ng yung mga maliliit na dots. At ipapakita ko sa inyo sa ating next video. So, guys, tapos ko na siyang i-bunch yung ating, i-assemble yung ating orchids. Ayan. So, ngayon naman guys, ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya lalagyan ng kulay. Gagamit ako dito ng ating mahiwagang airbrush. Ayan. Ito yung ating airbrush. May food color na ako dito na nilagay. No? So, yung kulay na nga pala na ilalagay ko dito sa ating orchids ay rose gold na kulay. Ayan. So, pwede mo siyang lagyan ng kung anong kulay. Kung depende po sa motif ng cake na gagawin ninyo guys. So, ganyan. So, first, ayan, spray ko lang siya dito sa gitna. Ayan. So, mahina lang siya dapat guys. Napakahina lang. But usually, yung dito sa gitna ito siya is usually siya yellow talaga siya. Pero sa akin, this time, hindi ko lang muna siya i-yellow kasi iba po yung motif ng ating cake. Okay? So, mahina lang po. Ayan. So, yan po yung kulay niya. Okay. So, ayan na po yung kulay niya. May kulay na po yung gitna. So, ngayon naman ay lalagyan din natin itong mga petals dito. Pero dito lang sa baba na parte. Ayan. Okay. Kita ninyo. At dito din.
So, pag mahina yung air pressure ng inyong airbrush compressor, napakaganda niyang gamitin, guys, kasi yung food color ay hindi ganun karami yung lalabas na food color. Kasi yung hangin is mahina lang. At depende din yun sa pag-press ninyo dito. No? Okay. Ayan. Okay, so may kulay na siya. Ngayon naman ay magpo-proceed tayo sa pagdagdag ng yung mga dots dito na kulay dark brown or black. Okay, so yun na yung next step natin. Okay, so nilagyan ko lang siya ng konting kulay dito, hindi na masyadong marami. Pero kung gusto niyo na marami, okay, pwedeng-pwede din yan. Depende sa inyo. Ipinapakita ko lang naman sa inyo kung paano ko siya nilalagyan ng kulay yung aking mga gum paste flowers, yung ating orchids for today. Ayan. So, next na ay magpo-proceed na tayo sa paglalagay ng little dots ng ating orchids. Okay, guys. Kung hindi nyo pa kontrolado yung inyong pagkukulay gamit yung airbrush, pwede kayong gumamit ng yung dusting, yung luster dust, no? Ida-dust nyo lang siya. Pero pag hindi nyo pa din siya ganun ka kontrolado yung inyong pagkukulay, dadagdag ng kulay, pwede ninyong isa-isahin yung inyong petals, no? Para sigurado po na kapag kayo ay nagdadagdag ng kulay, yung paglagay ninyo ng kulay is, pag hindi nyo pa kabisado yung paggamit ng airbrush ninyo, guys, ay maglagay na lang kayo ng kulay one by one nyo. Yung sa petals ninyo, isa-isahin nyo na lang siyang lagyan ng kulay. Kasi ayaw ninyong kumalat yung buong food color dyan sa buong petals ninyo. Pero na lang kung kukulayan ninyo lahat ng portion ng petals ninyo. Pero pag kaunti lang, so pag hindi nyo pa siya kabisado, kontrolado yung inyong kamay, ay pwedeng-pwede po kayong mag-add ng kulay dito sa isa-isahin ninyo yung inyong petals. Kagaya nito, pag once nagda-dry na yung inyong gum paste flower, ay pwede nyo na siyang lagyan ng ayan, food color. Okay? So, ganyan lang siya. Tapos, pwede nyo na siyang i-assemble one by one. Okay? Kagaya niyan. Okay? Ganyan. Kung gusto niyo kulayan siya buong petals, kulayan ninyo buong petals. Okay? So, ganun lang siya, guys. At pwede din kayong gumamit ng luster dust sa mga walang airbrush. Diyan ay pwede din yung luster dust. At saka, pagkatapos dito ay pwede na pa din siyang lagyan ng yung luster dust na white para mag-shimmer siya at para mas lalong gumanda siya. Okay, proceed na tayo sa paglalagay ng ating mga dots sa ating orchids. Okay, ngayon naman sa paglalagay ng ating mga dots sa ating orchids, ako ay gagamit dito ng ating brown na food color. Ayan. Kukuha lang ako ng malinis na toothpick. Ayan, ito yung ating malinis na toothpick. Ididip lang natin sa ating brown na food color. At pwede ka nang mag-add dyan ng pakunti-kunti na dots. Ayan. Okay, so ganun lang po. Gagamit tayo dito ng malinis na toothpick. Idip lang natin sa ating food color at i-dot lang natin dito sa ating petals na kinulayan. Ayan. So, maliliit lang po na dot para maganda po yung ating petals ng ating orchids. Ayan. Okay. Ganun lang siya para maganda yung ating orchids petals ng ating gum paste flowers. Ayan. O, diba?
Maganda na yung ating orchids. Kita nyo ba? At ibalik lang natin ito. Ayan. Symbol natin siya ng ganyan. At ito na yung ating magandang gum paste na orchids. Ayan. So, perfect na siya. Ayan. Diba? Napakaganda. Okay. So, ito na yung ating orchids for today, guys. Thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo, guys, don't forget to give a thumbs up. Ayan, thumbs up naman kayo dyan. Thank you po sa panonood. Have a wonderful day, everyone. God bless.